The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station. Programang may masayang kwentuhan at tapatang talakayan. May cash prizes at load pa kaming ipamimigay. Saan ka ba? Dito lang yan sa Double R sa Radyo Bandido ng DZRJ 810am ng Radyo Bandido TV. Si Kuya Ricky, At si Kuya Roel ang bahala sa inyo tuwing Sabado mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. kaya't manood, makinig at manalo sa Double R sa Radyo Bandido. Basta Radyo Bandido. Watch and listen to Double R every Saturday from 10 a.m. to 11 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido. Dobles opinion at reaksyon. Dobles impormasyon at kaalaman. Ditay dobleng tuwa at saya. Lina't makinig at manood sa tambalan nila Kuya Ruelso at Kuya Ricky Sung dito sa Double R sa Radyo Bandido. Ang programang ito ay tid sa inyo ng Sopitech Appliances, Quality Beyond Limitation. Tobe, the overall vanity for colored hair. Motoman helmet and accessories para sa safety mo to. At ng King's Herbal Supreme Capsule, ang hari ng herbal. Ako po'y karaniwang tao lamang. Kayo't kabayo, yan ang alam. Ng magandang morning po sa inyong lahat. Aha, it's Saturday na naman po, Double R sa Radyo Bandito. Anong araw ngayon? Pedya ngayon na Kuya Roel? July 20. Oo nga, 20. no? July 20. Parang bago ka. July 20, 2024. Dalawang araw na lang. Bis na pa noon. Ano na? Sona na. Ayun, so nabagan. Oo. Hindi, akin yung kalahati eh. Kaya nga so. Nga pala, Roel, so kayo pa yung nakikinig sa amin ng programang Double R sa Radyo Bandido hanggang alas 11 po kami ng tanghali at mamimigay kami ng gaya ng dati, mamimigay ho kami ng 100 pesos, 3-wheelers yan, load o GCash. Tutok lang kayo sa aming programa, mag-komento, mag-react dahil dito magbibigay tayo ng lahat ng mga nakuha naming komento at reaksyon. Nandyan sa mahiwagang baol ni Kuya Roel. Good morning, Kuya Roel. Saan ka ba galing? Galing ako sa Hilton, Manila. Yeah. Isang event? Sa National Convention ng isang aking principal. Siyempre tumanggap tayo ng maliit na award lang. Ayan. Anong award ba yan? May kasama bang kasya? Mamigay ka naman. Yun na walang kasi. Puro kain lang. At saka siyempre trophy. Siyempre prestige. Yan ang importante. Okay. Sa bagay, ayun ang pinakamalaga, yung pagkilala. Yung makakilala lang na yung ginagawa mong achievement, sapat na yun. Na hindi nabibili ng pera. Focus ka, di ba? Tsaka may malasakit ka. Tsaka talagang dedicated ka sa work mo. Tama. Okay. Hindi lang, siyempre, hindi lang papamahagian din natin sila. Kaya pag sumagot sila sa ating poll question. Ano ba poll question natin, Kuya Roy? Ano bang gusto mong marinig? Ano ba? Dito sa ikatlong State of the Nation ni President BBM. Oo nga, ito yung sa Lunes na July 22. So tama yung sabi mo, 2 days ago na lang. Kayo mag-komento, mag-react at anong gusto yung marinig sa kanya, sabihin niyo, babasahin namin yan. At mananalo sila. Ng load. Dahil ang poll question ay hatid sa inyo ng Motoman. Yan, Motoman. Para sa safety mo to. Ang bilis ni Ariel Motoman, pagkasabi mo, andun na kagad. Para sa safety mo to. Yan proudly Philippine made yan. Okay, simple lang naman magkomento kayo sa aming fanpage sa Double R sa Radyo Bandido, pati sa live. Kukunin mo yan, Kuya Roel. Sa live dito, dahil live tayo sa FB at sa YouTube ng DZRJ 810 AM at sa lahat ng digital boxes. Nationwide. Sinabi mo yun nasa kalooban mo nanalo ka pa. Tama, oo. Di ba? At ang mainit din na issue, marami tayong tatalakayin, Kuya Roel, At lalo na yung mga una nating expose. Titignan natin kung nandiyan na ba si Congressman Egay Rizzi o hindi siya papayagan magsalita dahil may 10 days siya para sumagot sa gag order ng Korte Suprema laban sa kanya dahil
pinagbabawalan siyang may petition yung tatlong partner ng Miro System, yung Korean na siyang binigyang permiso ng COMELEC sa 17.9 billion. Naalala mo ba? 17.9 billion din ng COMELEC sa Miro, isang Korean company na siyang na mamamahala ng ating midterm election sa magsusupply ng automated machine sa ating elections next year na yan. At marami rin tayong issue pa. Alam mo ba yung bagong pang issue? Ano? Hiwalay na sila. Ganun ba? Hiwalay na. Akala ko may Tanong mo kung sino hiwalay? Sino ba yung hiwalay? Hindi yung si Maris Racal at si Rico Blanco. Updated tayo dyan. Pagdating sa chismis talaga. Ang hiwalay na si ate niya. Ate ni Isko Moreno at si Hanel Lacuna. Aba, may although wala pa deklarasyon. Dito nagkamali tayo Siya sabi natin tatakbong senador siya. Mukhang nagbago isip dahil sa kasasabi ko Nagbago isip. So lalabanan na raw niya si ate niya, si Mayora Hanel Lacuna. At maraming issue yan. Sinabi naman niya Ano sabi niya? Nawawala ang Pagkakaibigan kapag taong pag- bayan na ang nasa sakripisyo, oo. natatamaan. Aba, parang narinig ko na yan. Alam mo ba parang sinabi yan nung dati. My loyalty to my party ends. Yes. Or my loyalty to my country begins. Ayan. Sino ang nagsabi yan? Nakalimutan. Hindi mo na alam. Si Manuel L. Quezon. Ganun ba? Yan. Sorry Siya may sabi niya. At sinabi rin niya yan ni Isko noong panahon na bumitaw siya kay Mayor Atienza. Ayan din ang sinabi niya. Gusto niya yung general magtitimon ng sarili niyang kariton. Madrama yan. Medyo dramatic to dahil artista. At yan na ngayon nangyayari ngayon din na masasakripisyo yung pagkakaibigan. Asenso Manila, ate-ate, nawala rin. Nauna namang naghiwalay si Sara at si Marcos. so ito, parang ngayon daw ang 2024 gusto kayo hiwalayan. Ganun ba? Baka tayo maghiwalay Iwalay mo na yung color tsaka sa puti. Ayan. Okay. Subukan pa rin natin Nagri-ring lang daw ang telepono ni dating Congressman Egay Erice ng 2nd District At siya tatakbo uli. Pero naalala ko noong 2022, sabi niya huran na raw niya sa politika nung tumakbo siyang mayor noong 2022. Pero ngayon nagbabalik Minsan kasi nasa dugo di ba? Sabi nga pag nasa politika talagang mahihiligan mo na talagang pumasok. Kaya buti na lang di mo nahiligan Kuya Ruel na pumasok sa politika Oo nga Hindi kasi ako mananalo Wala tayong fans Ayan, dito nga usapin lagi pera pag pumasok sa politika di ba? Sa ating mga sa live ngayon sa ating sa Facebook, batiin lang natin itong mga komento. Si Romel Cayabyab, present na present aga. Solid pa rin si Romel Cayabyab at saka si Jason Ambulancia Masantos, Tan Abig, Yakabusan, Pilipinas. Ito ba yung taga Panggalatok ba to? Pangasinan. Ay, okay. nandiyan na pala. Kasama na natin Congressman Egay Erice. Kasama natin sa linya si Congressman Egay Erice sa kabila na kanyang gag order. Wala pa namang gag order. Okay, update tayo sa usaping Miro at Comelec deal, no? Okay, Congressman Egay Erice, magandang umaga po. Dito po kayo sa Double R sa Radyo Bandido sa DZRJ. Okay, good morning. Opo, Ruel and Ricky po, Ruel and Ricky. Yeah. Ruel and Ricky, good morning. Apo, makikimusta lang tayo. Binigyan kayo ng order ng Korte Suprema. Buti pumayag pa rin kayo pa-interview sa amin. 10 days ba yan? Wala pa naman pong order na nag-file lang po sila ng gag order. Okay. Pero wala naman pong order pa ang Korte Suprema. So actionan pa lang ng Korte Suprema po yan, di ba? Wala pa po ako natatanggap na ano bang gag order. Wala pa. Okay, sabi nyo nung nakakausap kayo, binigyan ng pa-extend sila ng ang Comelec at ang Miro ng 30 days to comment dun sa issue ng petition nyo na TRO. Nag-lapse na ho Nag-lapse na noong July 17 pero wala pa ako natatanggap ng sagot. Wala pa ho kayo. Dapat may kopya kayo, Kong, di ba? Baka naman pina-registered mail, kaya baka na-delay. Minsan isang linggo bago natatanggap. Okay. After ho ba dyan, ano na mangyayari next?
di, syempre po, pag-aaralan na, kasi may maliwanag naman yung petisyon ko, napakadali naman sagutin. Opo, nun. tama. Violation ng Section 7, Section 12, Republic Act 9369, yung Election Automated Law, binabawal doon yung paggamit ng prototype na sistema dahil gagawin tayong guinea pig, di ba? Opo. So, ang tinatanong lang naman natin, saan nagamit ng bansa yung sistema na yan? Pagka wala silang nasabi, di sabi, prototype. Tama. Hindi pwede, bawal. Ganun lang kasimple yan eh. At yan yung hinihintay natin kasagutan. At nang sa ganon, kung sa tingin natin kailangan pa natin magkomento, di hingi tayo ng permiso sa Korte Suprema para magkomento. Kung hindi naman na, di Resolve for issue na ba baka, yun? para madesisyon na sa lalong madaling panahon. Okay. So, sinasabi kasi nila makukompromiso raw ho yung halalang midterm election. Sabi nyo nga, pwede pa namang magamit ang... Kaya nga, pinailan ko si Chairman Garcia ng contempt of court Aha. to cite him in contempt of court dahil pinangungunahan niya yung consequence nung resulta nung ating petisyon. Oo nga po. Hindi po pwede yun. As a lawyer, he knows, hindi po pwede yun. Dahil kung halimbawa, sinasabi niya na we will be reverting to manual election, hindi pwede yun dahil labag sa batas yun. Aha. Under the RA 9369, hindi na tayo pwede mag-manual election. Pangalawa, duty niya na siguruhin na magkaroon ng automated election at maraming paraan para magkaroon ng automated election kahit na makansila pa yung kontrata ng COMELEC at Turo. Just in case, ang magagamit ho ba natin itong Smartmatic machine? Nasa kanila na yan actually. Kung sa tingin nila, kaya pa ng negotiated contract, kailangan pa nilang maghanap ng iba pang mga providers. Kasi usually, pagka nalabas siya, nag-failure yung bidding, pwede ang gawin nila, lumiham sila sa mga tatlong election providers, tapos kung sino yung pinakamaganda, pwede yun. Pwede naman, gamitin na natin yung atin. Yan yung sinasabi ko. Gamitin na natin yung atin na yan binilo na natin yan. Tama. Makakatipid tayo ng bilyon-bilyon kung gagamitin natin yung ating kaya nga sabi ko sa kanila, talagang may ill motive ang Commission on Election dahil dineklara nila na sira na yung mga niya kahit na hindi pa sira. Sinabi nilang wala ng spare parts kahit na garantisado na may mga spare parts yan. Tama. Tapos dineklara nila sira kahit na ika nga under COA rules, dapat aprobahan ng COA bago nila madidispose o madideklarang sira ang isang property ng government. Aha. So yung proper na procedure ho pala bago masabi talagang hindi na magagamit, unusable. Talagang mali talaga. Ang dami nilang binayolate na pati po yung sarili nilang terms of reference, binayolate nila. Ha? Kaya yung sarili nilang terms of reference. Halimbawa, number one, ayon sa terms of reference, dapat yung operating system para sa election management system, dapat nasa loob lahat doon ng software nila. Pero binend nila yung rules dahil di para kaya ng Miro, walang sariling operating system. Kaya ang ginawa ng Miro, kailangan pa nilang import yung MS Word saka Excel. Bawal po yun, pero pinayagan nila. Pangalawa, yung ballot box na sa post-qualification, pinakita nila transparent. Dapat yun, disqualified ng Miro. Dahil ba-violate yung privacy provision ng terms of reference. Pinayagan nila. Tapos ngayon, pinababago nila, pinagagawa nilang dark. Di ba? Pwede ba yun? Pag-bidding, kahit na may mali, pagkatapos ng bidding, pipirmahan yung kontrata, tapos pababago kung ano yung mali. Meron pang isa, yung joint venture agreement ng Miro, St. Timothy at ng IT provider, walang naka-specify ito ano yung gagampanan na role nung tatlong joint venture partners, pero pinayagan nila. Ngayon, after the bidding, napirma na yung kontrata, pinababago nila yung
joint venture agreement. Pwede ba yun? Tsaka pa nagpabago nung pumasok na sa kontrata. Qualified na dahil mali yung sinumite na joint venture agreement. So kitang-kita naman ho no? Mga dami siguro naman kitang-kita rin sa mga mata ng mga maestrado yung Oo. yung mga issue na saka yan. alam mo, Ricky Ruel, Apo. ang problema dyan, ang daming red flag ng Miro. Tama. Yan. Walang nagawa yan na democratic government. Puro mga dictatorship. Nicaragua, Congo, Iraq, Mga banana Pakistan, republic. Russia. Sabi nyo nga. Puro dictatorship. Aha. Pagkatapos masama ang record. Bakit? Sa Congo, 6 na buwan na delay yung eleksyon, hindi na i-produce yung makina. Sa Congo, 49% ng makina nila nag-malfunction. Iraq, 70% ng makina nila nag-malfunction, kaya nauwi sa manual elections. Pagkatapos, ang daming issue ng korupsyon. Naglalagay sa mga COMELEC official, Yun nga ho ang susunod naming itanong. sa Congo, Aha. sabi ng US government, in-inflate, pinamahal yung makina nila ng $100 million. Yun nga po, kung kay Riz, susunod namin tatanong. Kasi di ba, may binulgar si Congressman Marcoleta at kayo nagpunta mismo rin kamakailan dyan sa COMELEC. Dala yung mga... Binigay ko kay Chairman Garcia, yung na-receive ko Aha. mula sa Bahamas, sabi ko, dapat imbestigahan niya. Aha. Mhm. Wala naman akong sinabing pangalan, pero dapat imbestigahan niya. Dahil ang COMELEC, dapat parang Caesar's wife. They should be beyond reproach. Kasi they will be managing the elections, will be electing our leaders. Yan yung kinabukasan ng bansa natin. Tama. Diba? Tama. Sabi nga rin ng Miro system serious allegation daw to na dapat iimbestigahan. Baka iimbestigahan nila yung sarili nila sa gayang bagay. So, eto ho. Pero in the end, sabi ko nga, hindi ko sila titigilan. Aha. I'm preparing to file a draft charges against COMELEC officials, including the Bids and Awards Committee. Bukod dyan, if I have to file impeachment cases, magpa-fact ako. Pero nananawagan ako sa Senado at sa mababang kapulungan, imbestigahan yan. Bakit? Kasi mapapadali natin yung investigasyon. Parang, kasi kung gagamitin natin yung Miro, naniniwala ako na magkakagulo yung eleksyon natin sa 2025. So, yun ang tingin nyo ha? Ako, I'm willing to testify in the Senate, in the House, take my oath, Aha. at reveal all what I know. Tama. Ayan ang magaling na ibalik natin yan sa gayang yung mga klase. ganun, Mga diba? gayang mababatas. Talagang biruin mo, kalaban mo, COMELEC, tumatakbo ka. Diba? Oo. Napakahirap yata yun si Congressman kay Rizal lang yata ng 2nd Baka District. ma-personal Caloocan. ka niya, tumatakbo to. Oo nga. So, Alam mo pa, para labanan mo yung Ruel, Apo. Vicky, para labanan mo yung bilyong-bilyong korupsyon, kailangan handa kang matalo, handa kang mademanda, handa kang makulong, handa kang mamatay. tama. Yan. Ako, napakalaking yan. Oo, kaya nga ibig sabihin ni Pera Congressman, nga involved yan. hindi niya i-compromise yung interest ng bayan. Tama. Maswerte mga taga-Caloocan kung ganyan ang mambabatas yun. Anyway, last word, Congressman Ege Irizi, dahil nga, ito, sabi ng huling panayam kay COMELEC Chairman Garcia na wala raw magbibitiw sa kanila, mga commissioner, sa kabila ng mga aligasyon na Hindi, ayoko naman sila magbitiw. ang gusto ko, magharap kami sa Kongreso. Okay. Itama yung mali. Okay. Sabi ko nga, kung mali yung sinasabi ko, lalakad akong paluhod, hingi ako ng tawad sa kanya. Aba, magandang deal yan Oo. Pero pag siya naman mali, sila naman. Ano kaya magiging challenge din naman nila? Anyway, naku, malaking Ang usapin mahalaga, nga. in the end, in the final analysis, what is important is magawa natin yung eleksyon na maayos sa 2025. Sabi nyo nga kung patuloy itong ang Miro hawak, sabi nyo magkakagulo. Tama Magiging po. magulo. At kung i-demonstrate ko yan sa Senado, para patunayan sa kanila na mali yung sistema. Aba, nako, napakamasaliututong iusin to. Sana talagang magdesisyon na rin na maaga ang Korte Suprema tungkol dito. Kitang-kita naman, ano pa bang dapat desisyonan dito? Saka sana truth
shall prevail. Mas Oo. prevail. Anyway, maraming po salamat Congressman Egay Erice. Salamat, Ricky Roel. Thank Mabuhay you, kayo, thank you. Congressman Egay Erice. Okay, yan po si Congressman A.K. Erice ng 2nd District na tumatakbo maswerte kayo mga taga-Caloocan dyan. Yan ang dapat ang sa tingin yung ibalik, no? May sense eh. No. May sense. Biruin mo sinong congressman na mambabatas na lumalabas sa O comedy. tsaka, di mali ang matalo, basta Oo. matuwid yung mali, di ba? Ayan, oo. Tama. Kandidato siya ng Aksyon Demokratiko at kasama niya, ang mayor niya dyan si tumatakbo ngayon, si dating Senador Sunny Trillanes Trillanes. Deport. Yan. Okay. Maraming salamat mga taga-Caloocan Alam nyo na. Alam nyo na. Okay, Kuya Ren, magbasa nga tayo ng mga piling-piling Ulo ng headlines balita. nitong nagdaang linggo. Okay, sa oras na 10:21. Okay, sandali lang. Okay. Ito na nga, 2 araw na lang bago ang sona ng Pangulong Bongbong Marcos Jr., Red Alert ng kababa sa Metro Manila, gun ban ipatutupad din sa buong bansa. 23,000 pulis ang ide-deploy ng NCRPO sa araw ng SONA. Sa Lunes na yan, July 22. Samantalang maisog group na inuugnay sa mga Duterte magsasagawa ng rally sa Liwasang Bonifacio sa Maynila ngayong araw. Oo nga, naghahanda na dyan. So, hindi na raw nila kailangan ng permit hindi sila nagsecure ng permit sa city government, Manila City Government. Kasi nga naman daw, Freedom Park. Laman ng SONA ng Pangulong Bongbong Marcos, naabangan mga usapin sa food security, peace and order, trabaho, pagtaas ng sweldo, inflation, at posisyon ng Pangulo sa Pogo issue. Nais daw marinig ng publiko. Vice President Sara Duterte hindi na umano hawak ng anumang posisyon o pwesto sa ilalim ng gobyernong Marcos Jr. Pagtatalaga sa sarili bilang designated survivor, pinaninindigan ng opisyal. Hindi na raw siya tatanggap. Ang tanong kung bibigyan ka ba? Hindi ka pa bibigyan, hindi ka tatanggap, hindi mo tatanggapin. Kung may aalok sa'yo, di ba? Comelec Chairman Attorney George Garcia at mga commissioner hindi umano magre-resign sa gitna ng kontrobersiya ng pagkakaroon umano ng offshore account o suhol umano galing sa mga Koreanong may kognayan sa Miro Comelec deal ng 17.9 billion. Samantalang Miro System Incorporated kinondena ang bribery controversy sa Comelec. Itinangging may kinalaman ng Korean company sa 120 milyong suhol sa mga opisyal ng Comelec. Mga anti-Pogo group nananawagan na sa Pangulong BBM na umaksyon na upang iban ang operasyon nito sa bansa. Makati Business Club at sila Senadora Mix Subiri at iba pa, suportado ang ban. Senador Sherwin Gatchalian naniwalang umalis na sa bansa ang suspendidong alkalde ng Bamban Tarlac na si Alice Guo gamit umano ang kanyang Chinese passport. So pwede nasan kaya si Mayor Alice Guo? Alam mo ba, Kuya Ruel? Actually, hindi ko alam eh. Hindi mo alam? Oo. Baka nandyan lang sa tabi-tabi yun Dating spokesman na Attorney Harry Roque, dating Malacanang spokesman Attorney Harry Roque, pinapatawag sa pagdinig ng Senado at Kongreso patungkol sa ugnayan nito sa paglaganap ng Pogo sa bansa. Nalagay lang daw yung pangalan niya. Nalagay daw pangalan niya. Di kasuhan mo yung naglalagay, ginagamit pangalan mo, di ba? Di ba? Umabot na sa 6,256 na kapulisan ang naharap sa iba't ibang kaso sa ilalim ng pamahalang Marcos Jr. ayon sa PNP, Internal Affairs Service o PNP-IAS. 6,256, no? Airing police ba yan? Oo, di ba? Yung sa Maynila, may nagpaputok ng baril. Ano yan rookie cup lang. Mayabang sa Tondo yun. At meron naman sa nanapak, yung dalawang pulis na sinita ng traffic enforcer. Walang helmet. At sipag ng traffic enforcer, although nakaparada lang naman yata yung dalawang pulis doon. Sinita niya. Ganun talaga sa Valenzuela Medyo disiplinado ron. Ayun, nagulpi nga no? At Police Maynila rin yun Kaya Ruel, nakasign sa Police Maynila. BAR o
Bureau of Internal Revenue, pinapatawan na ng buwis ang mga online sellers na Shopee at Lazada. Nagsimula na magpataw ng samantalang Shopee at Lazada magsimula ng magpataw ng withholding tax sa kanilang mga sellers or merchants na gumagamit ng kanilang e-commerce platform. So may buwis na. Oo, dagdag ulit. So wala na mga ano diyan, siguro mga promo o mga sale. Oo. No? Tataas na eh. Korte Suprema, pinaboran ng 2 Lazada riders sa usapin ng regulasyon na unang kinategorya ng e-commerce platform na independent contractors, back wages at iba pang benepisyo at pabalik sa trabaho utos ng korte. Ano yan, desisyon niya ano man, kaibigan natin si Associate Justice Joseph Lopez. Ano ba yun? Dinesisyon na niya na kasi kinokontest ng Lazada na ano sila, mga independent contractor sila. Pero nakita ni Justice Lopez na may lupus doon na dapat maging at saka ang tindi ng 2 riders na yun nagtiyaga talaga, nilabanan nila hanggang Korte Suprema yung issue na to. Magaling tong mamaya basahin natin pangalan ng 2 trabahador na to ng riders na to na lumaban lalaking to Lazada at Shopee, mga ano ba yan, Singaporean company. Yung tsaka isa Hong Kong Alam ko yung Grab Shopee ata ganun din. Okay, sa Maynila, ito na nga mamaya tatalakayin natin. Dating Mayor Isko Moreno lalabanan na sa pagkaakalde. Pagka mayor si Mayora Hani Lacuna Pangan, 13 konsehal na incumbent to tumalo na kay Moreno. Pero Mayora Hani, eto, nabasa mo ba yun? Nakikiusap na pag-isipang mabuti ang balak ng pagtakbo sa midterm election. Nalabanan siya. Nakikiusap si Ate Hani. Matindi Ano? Yung pagtalon mo sa kabilang bangka. Oo. Yun, yung walang posisyon yun. Tapos tumalong ka ron. No? Yung 13 natira ngayon. Sabi nila you cannot serve 2 masters at the same Kaya time. nga maganda naman yung gano'n. Pero natira kay Mayora is 24. May masakit pa rin yun. 24. Kasi Ang dami. malalaman mo in times of grief, di ba? Kung sino yung tunay na loyal sa'yo. Ayun. Nasa kanila na. Ganyan talaga ang politika. Sabi nga natin paulit, no? Walang permanent interest, walang permanenteng kaaway at kaibigan. And no Only permanent interest. enemy. Yeah. Only permanent interest. Okay, ang balitang yan hatid sa inyo ng Sofitek. Nagformula ako ng capsule. Pero effective po ng King's Herbal Plus Premium. At ito, iisa. Kung anong bisa ng liquid, siya rin bisa ng capsule. Sa King's Herbal Capsule, may laban na tayo. Nalilito ka na, Oo, Kuya sa sobrang Cruel. dami kasi sponsor Pero natin. di ba, ang bilis niya rin. Saktong-sakto. Nalito ka na mukha. Mabibili Kulang ka yan. sa tulog ka, Kuya Cruel. Wala akong tulog Wala ba tulog yan? Okay. Galing pa naman ako sa Sa isang event. Oo, sa Okay. isang event. Atin yung sa inyo ng King's Herbal Supreme Capsule. Mabibili niya sa Mercury Drug Nationwide. yes. Okay, sa oras na 10:29, Bago tayo mag-break, siyempre. ang oras natin sa inyo, siyempre, ng Sopetec Appliances Quality Beyond Limitations. Yan. Okay, sa ating pagbabalik, Kuya Ruel, marami tayong tatalakay. Nga sa Maynila, inaabangan yung mga issue natin na yan. At iba pa, kung babasahin rin natin ang kanilang mga reaksyon at komento. At tsaka muna, magkakape muna si Kuya Ruel natin, kasi Para gising-gising. Para o kaya kumain ka kaya ng gising-gising. Di ba meron nun? Yung gising-gising, maanghang yun eh. Dati meron yun sa may restaurant dun sa may kanto ng Marcelino. Alam mo ba yun? Doon ko nga nakain yung gising-gising. Na parang may cornstarch tapos maanghang siya. Yung magigising ka talaga eh. Oo, isda yun. Isa lang talagang nakakagising. Ano sa'yo? Kung nakita ko 1,000. Ayun. Okay. Wag ko kayo alis Magbabalik kami. Sandali lamang. Chit Chat with Double V, hosted by yours truly, Vivian Velez, and my co-host Raymond Diamson. Get ready for a captivating blend of current affairs, showbiz buzz, business insights, life hacks, empowering true stories, and so much more.
This is the ultimate infotainment program that will keep you informed, entertained, and inspired. Watch and listen to Chit Chat with Double V, Saturdays, 3 p.m. to 4 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido. Ito po ang inyong kaibigan Jimmy Morato, nag-aanyaya sa inyo sa inyong palatuntunang Tsa-Tsahin Mo Baby. Dito pa rin sa inyong paboritong AM station sa buong Philippines at sa buong mundo, DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV. Watch and listen to Tsa-Tsahin Mo Baby, Monday to Friday from 4 p.m. to 5 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido. Programang may masayang kwentuhan at tapatang talakayan. May cash prizes at load pa kaming ipamimigay. Saan ka ba? Dito lang yan sa Double R sa Radyo Bandido ng DZRJ 810M ng Radyo Bandido TV. Si Kuya Ricky at si Kuya Roel ang bahala sa inyo tuwing Sabado mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Kaya't manood, makinig at manalo sa Double R sa Radyo Bandido. Basta Radyo Bandido. Watch and listen to Double R every Saturday from 10 a.m. to 11 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido. Nagbabalik ang Double R sa Radyo Bandido. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Sopitec Appliances, Tob Colored Hair, Motoman Helmet and Accessories at ng King's Herbal Supreme Capsule. Ako po'y karaniwang tao lamang. Yes, 32 minutes na makalipas ang ika-10 ng umaga, ang oras atid sa inyo ng BTS. Blue Top Search ni Iggy Ben, 100% cotton. Yan, mabibili nyo sa lahat-lahat ng mga tindahan. Pag walang BTS, lipat to kayo. Ha? Ayan ang pinakamagandang t-shirt o tela ng nakita ko kayo. Ngayon, magpapasok ka na. Kailangan yan. Kailangan. Gusto mo, mga underwears, di ba? Oo nga pala, yung interview natin kay Congressman Egay Rize, may sabi, kung ganyan, mababaliwala yung 17.9 billion, may balik kaya ng mga ng COMELEC at ng iba pa yung suhol na binigay sa suhol ba? So, usually, nagbibigay ka ng ban eh. Di ba? Parang gano'n. Iba yung ban. Iba yung kung di-na-approve, wala na yun. Pagka ban, alam ko, wala na. Forfeited na yun. Pero yung suhol, may babalik ba yung binigay na suhol sa mga opisyalis ng COMELEC at iba pa. Binigay ng tatlong yung kumpanyang na kasosyo ng Miro. May babalik ba yun? Yan ang malaking tanong. Abangan natin ang susunod na kabalata dyan. Alam ko lang na ibabalik yung kanta eh. Kung ibabalik. Okay, pero ano ba mo dyan? Sabi ay maraming salamat pala kay San Gabriel. Lagi nakikinig sa atin, no? At good morning daw kay paring Ruel at kasamang Ricky. Kaya Adnarim Amari, magandang umaga po sa lahat. Kay Jason Abelencia, ang gusto marinig yung food security. Yung dapat hikayatin at bigyan ng mga incentive ang mga magsasaka para din na nila ito iwanan at maingganyo pa ang mga iba. Oo. Kay Pia Akisha na nawala. Sige. Pero batiin ko muna ang aking kuya. No. Sino yan? Si Kuya Kenny ng happy birthday. Happy birthday, Kuya si Arnold Austria. Happy birthday. Happy birthday, Arnold Austria. Paramdam naman kayo. Okay. Okay, dito sa ating page, sabi niya ni June Romel Javier Galeon. Sabi, ang gusto ko marinig sa ikatlong zona ni PBBM, magkaroon na ng social pension kami mga PWD. Okay. At sana may gawing batas siya para sa aming mga PWD. Hindi po siya ang gagawa. May
PWD party list eh. Alam ko si dating Comelec Commissioner Rowena Gansyon ng siyang gagawa ng niya. batas. Siya magsusulong noon para lapitan niyo siya kung ano yung gusto niya. Si Melinda Abulicia, sana tuluyan na niya patigil ang pogo. Ayan ang gusto niya marinig sa zona ni ano. At palaging palaksin ang sektor ng agrikultura. Si Lara, gusto ko marinig kung anong ginagawa nilang aksyon sa pagtaas ng mga bilihin na produktong petrolyo. Okay, si Mari, mabanggit sana rin estado ng Pilipinas sa pagdating sa West Philippines. Si Beatrice, sana makapaglatag siya ng mga accomplishments mula nang umupo siya. Yun ang akong gagawin niya. So, na State of the Nation address po yan. Si Rose Yao, gusto ko marinig mga positive na nagawa. Positive po talaga marinig. Hindi pwede siya magsalita ng negative. Kasi ako, sabi gusto ko marinig kung ano aksyon niya sa mga kontrobersal na issue kinakarap ng bansa katulad ng West Philippine Sea at saka yung Pogo. Si Enrique Vista, gusto kong marinig ang pangako niyang 20 pesos. Napako na ho yun. Wala na yung Si Lay, gusto ko pong marinig usaping pinansyal. Nabawasan na po ba ang utang? Hindi pa ho nababawasan yan. Nadadagdagan pa eh. 13 point something trillion trillion ho yan. Si Cornelio Vicente na taga Mekawaya, Kalumpit, Bulacan. Bilang isang senior citizen, sabi niya, gusto ko lang marinig ang pag-aproba raw ng lower house. Nang paano ka nang bibigay karagdagang benepisyo? Meron na ho, Cornelio Vicente, kung hindi natatanda, may nagdagdag na. 1,000 na nga matatanggap na pensyon ng mga senior. Pero 1,000 ba? Saan naabot yun? Malaki-laki na yun kung ba sa better than nothing. Michael Malakas, sabi niya, sana marinig natin katuparan pinangako niya nung campaign period. Teka muna, Michael Malakas, wala siyang pinangako nung wala nga siyang plataforma kundi pagkakaisa. Wala kang asap. Si Choi Bueta, sabi niya, program suporta sa local business, lalo na sa mga small, medium enterprise. Tama yun, oo. Si George Rico, sana lahat ng mga comment matugunan ng president ng darating na zona. Posibleng kinabukasan. Okay, thank you kay Julie Pastor, kay Jason, kay Mia Moore. Gusto raw ni Mia Moore, tasan pa rin ng DepEd budget nito at mga donations sa school. Okay, si Erwin, sana po may magandang maayos na plan si BBM, lalo sa China at iba pa. Si Irene C, ito. Suki natin to, kuya. Si Irene C, sabi gusto kong malaman yung scoreboard ni BBM sa mga pangako. Wala nga siya pangako. Hindi, siguro ang ibig sabihin nila. Ano yung nagawa at hindi pa nagagawa at kailan ano yung mga na-achieve na ng presidente. Pero wala siya pinangako nung campaign, Unity lang. Unity. Sabi nga nila di baling wala ko na pangako, pero may nagawa ko. Okay. I just want to hear the accomplishment of this administration between second zone natin now this third zone. Ayan yung kay Anton Vargas. Si Mars, gusto kong marinig kumusta ang problema ng bansa. Ayun pa rin ho. Si Marlon Matria, gusto ko pang marinig kung nabulong na ni dating Pangulong ARD kung nasaan si Buloy. Hindi pa. Okay, Kuya Roel. Sabi nga ni Pia Arquisia, gusto niya sa Lunes daw sana mapayapa at di matulad kay dating Pangulong Donald Trump ng US ang may assassination attempt. Ito, si Marlinda Valencia, sana matuloy na niyang ipatigil ang pogo at palakasin ang sektor ng agriculture. Tama. Actually, totoo yun may napuntahan ako, may na-interview ako. Yung pala, di ba ang irrigation system, may bayad ba yan? May bayad ba? Hindi ko masyado. Depende yun siguro kung private pero na irrigation. You are burdening the farmers ng 4,000 per hectare pagka nag-ani. Ganun daw ba? Oo, yung sabi sa akin ng yung magsasaka. So tama din sila at saka matagal ko na sinasabi, kailangan mo talagang suportaan ng mga farmers. Actually, hindi kaya yung babaan ng 20 pesos per kilo. Pero kaya yan i-lessen kasi ang daming bagong maraming parang nagte-take advantage sa mga farmers 'Di ba? Kaya dapat talagang hawakan na ng gobyerno yan yung irrigation. Meron at saka bigas. Meron tayong National Irrigation Administration, NIA. Siguro mas malawak pa ng gawa ng irigasyon, lalo na yun sa mga magsasaka, di ba? Kasi bago makarating, kagaya yung nakausap ko, dadalhin pa nila, uupa pa sila ng mga truck para dalhin lang sa rice
di ba, rice mill para, di ba, kung yan, itinake over ng government yan, sasabihin lang ng government sa magsasaka, basta ang trabaho mo mag-ani. Kami na bahala lahat after that, kukunin ng government. Pwede ba 10 pesos per kilo? Eh, ikaw as a farmer, wala kang gagawin, di ba, mag-ani ka lang. Di ba? Tapos, supportan ka ng mga fertilizer, pataba, lahat. Di ba? Kayang bumabayan. Kayang bumaba. Kaso, dapat may political will at saka walang corruption, red tape. Yan po si Roelso para sa 2025 midterm election. Okay, so oras na 10:40, TOB. Ang oras natin sa inyo ng TOB, the overall vanity for colored hair. Lahat ng klaseng pangkulay sa buhok, meron ho sila. Yan ang TOB hair color. Thank you, Kent. Okay, shoutout daw sa mga Buds 84. Kita Kids daw, mga TPAS Integrated School. Diyan yan sa Balutondo. Mayroong Buds 84. May grand reunion sila. Reunion 40 years. So, Ruby na to. 40 years, Ruby. Okay, sa ngayong araw ho yan, alas 4 hanggang alas 10 ng gabi yan sa TPAS Covered Court. Buds 84. Okay, reunion, Pag reunion, nandiyan nagsama-sama ng nandiyan nagkakabalikan, nandiyan yung naghihiwalay. Ngayon ba? So, pag-usapan natin, bakit naghihiwalay? Bakit naghihiwalay si Isko at si Hani? Marami nag-aabang. Siyempre, ano bang pinagkaabulan nila? Simple lang naman ang pinagkahiwalay nila dyan. Ano? Siyempre, yung yaman ng Maynila. Ayan, hiwalay na sila, Kuya Roel, Pinaghiwalay na yung asul tsaka yung puti. Dahil nga, yan ang hiwalay wala pa namang opisyal na deklarasyon si Isko na tatakbo, pero ayun na, kumakalat na. Marami na nagtalunan. Meron ng mga congressman na binitawan niya. At may bago siyang bit-bit na congressman. Manila, Asenso Manileño. Hindi na, mukhang ang hawak ngayon ni Coach ngayon is bagong Maynila. Ayun ang bago niyang partido. Bagong Asenso na. Nag-upgrade na. Pero si Isko Moreno, Kuya Ruel, siya pala ang national president ng Action Demokratiko na partido ng tinayo ni dati Senador Raul Roco. So, ito local local party lang tong Asenso Manileño. Ngayon, sila Hani Lacuna na lang gagamit yan. Si Mayora na lang. At itong partido ng tatayo ngayon pinoform, hindi nakasama yung mga ibang dati nilang magkakasama. Ganun talaga, 'di ba? Walang permanent 'di ba? Lahat nagbabago. Kaya sasabay ka talaga dapat, so inano nga natin na basahin natin yung mga tumalon, Kuya Roel. Baka hindi mo pa nalalaman, Sino yung mga tumalon? Nag-last supper sila Yan sa may Kalaw. That was nasa ba tayo no? Nasa Siargao pa yata tayo no? Nasa Siargao. Nagaganap na yun. Ikaw kasi ang 12 disipulo ni Yorme Isko Moreno na tuluyang kumala sa kampo ni Mayor Hani Lacuna. Sabi nga, sino sa kanila yung Judas? Sabi nga, who does not pay? And sa District 1, ito yung mga tumalon kay Mayor Isko Moreno, Kuya Roel, si Jesus Taga Pajardo Jr. Yung junior ho yan, yung si Taga, patay na yung tatay niya. Si Doktora Irma Alfonso at si Ian Bansay Nieva. Yan yung sa first district. Sa second district, si isa lang. Loyal sa kanya to, si Konsehal Awisia. At sa District 3, ito yung anak ni Lieutenant Sarkal, si Timothy Tol Sarkal. Ayan, isang konsehal lang yan sa 3rd district. Nakuha niya sa 4th district, 3. Si Joel Villanueva, Lady Quintos, at sino? DJ Bagatsin. Naalala ko. Paalala natin sa kanya. At sabi niya na-interview ko siya rito sa programa ni Kuya Jude Hiccup natin. Sabi niya, hindi raw maghihiwalay Asenso Manileño. Ngayon, kinain yata niya yung salita na yun. Yun, naghiwalay na kaya sabi niya, hindi raw maghihiwalay. Hindi raw mangyayari kasi tinan mo, kanino ka ba sasama? Pag tumakbong meron si Hani Lacuna at si Isko Moreno, ang sabi niya, hindi raw mangyayari yun. Nangyari na ngayon. Sabi mo kanina, hindi pa di ba? Wala pa naman talagang... Wala siya deklarasyon, pero ayun na yun official na deklarasyon. Pero ayun na yun, Kuya Roel. Ganun ba? Ayun na, kaya nagkamali tayo
ba? Naamin na. Ano ba tayo? Mag-apology ba tayo rito? Public ko, apologize. Na-apology na. Hindi ko tatakbo siya ng senador, kundi tatakbo ng mayor. Okay, sa District 5, si Councilor Monyo Pangco, si JB Hison, si Atty. JB Hison, at Bobby Espiritu. Yan sa mga konsehan na tumalong kay Isko. Sa District 6, isa lamang ho. Talagang ano niya to, dahil kapatid nito, dati niyang chief of staff nung konsehal siya. Si Elmer Parr, na kapatid ni Joel Parr, ayan yung tumalon kay Isko Moreno. At siyempre, yung isang SK Federation President, isang Gunayang Kabataan Federation President, kasi ano siya matuturing na interim councilor, si Yan Ibay, na anak ng dating konsehal ng Manila, si Rick Ibay. Ayan ang mga tumusol. Kung all in all, matuturing na 13 ang sumama kay Isko, at 24 o 23 na lang ang kay Mayora Hanel Lacuna. Abangan natin kung sino pa ililipat, Kuya Ruel. Kaabang-abang. Nakaengganyo ba tumalon sa kabilang boat? Oo, sabi may tumataginting. Tanong natin kay DJ tumataginting na ilan ba ang zero ng milyon, Kuya Ruel? Anim. Kabisado yan. May 6 na digit daw Ganun ba? Pag tumalong, talon na nga rin ata. Kaso walang wala tayong tatalunan. Hindi ako malulumungoy Tatalunan na natin to. Okay, sa oras na 10:46, ang oras siyempre hatid sa inyo ng Creative Nail Salon, Kuya Ruel. Magbubukas yan sa mamayang 11 a.m. Matatagpuan sa 72 Scout Alcaraz, Quezon City. Yan. Okay. So patuloy ho kayong magbigay ng komento at reaction, opinion. Babasahin namin yan. Teka, ang dami nga talaga basahin na lang natin yung iba pa na ito si Ray, sabi niya gusto kong marinig sa Sona raw yung libreng binhi na ibibigay, tulong sa mga magsasaka. Pwede rin. Maganda yun. Si Christy, sabi niya bills, murang bilihin daw at bills sa West at saka yung West Philippine issue. Okay. Si Joanne, trabaho para sa mga Pilipino, kalagayan ng mga magsasaka. Nakalinya na ho yata yan, alam ko Si Eusebio Francisco, gusto ko pong marinig sa magandang aksyon niya para sa Pilipinas. Numero 1 sa listahan ng gusto kong marinig ay sana wala ng provincial o Manila rate. Ano to? Sana pantay na rate. Hindi ho. Depende kasi yan di ba, Kuya Ruel sa ibang probinsya, mura yung bilihin, di ba? Mura yung bigas. Sa Manila ho talaga baho, hindi pwedeng pantay. Si Aliana, kumusta nalagay na sa utang ng Pilipinas? Ganun pa rin ho. Si Mark Torres, basahin natin to. Any update about on how we would address toward inflation? Ayun. Tatalakayin ho niya yan. Galing ni Mark Torres, tatalakayin niya yan about sa inflation, yung pagbaba ng halaga ng bilihin, ng pera rin natin, kontra the dolyar at iba pa. At yung sabi ni Mark Torres, yung war on drugs, economic problem, infrastructure, and his plans for the next 4 years of his term. May 4 na taon pa ba si Yes, 2028. Meron pa. Si Atina, sabi niya kung may nakalatag ng magandang balita laban sa Pogo. Okay, si Rosendo Lampitok to surprise the local farmers. Ngayon, so doon sila nakatutok Si Ronald Tumbaga, sahod itaas, presyo ibaba. Kasi tataas mo yung sweldo. Tataas mo rin yung mga paninda. Wala rin. Papantay lang din. Kulang pa yung tinaas. Si Sadie Manarang, kung may nakalatag na memorandum of total ban. Pag-iisipan, abangan natin yan. At si Jade Morales, linisin, palisin lahat ng Pogo. Si Leila, I want to know about about sa China issue. Ito si Gwency Lakatan, gusto kong marinig. Paglaganap ng mga scammers, hackers, at baiting. May nahuli ang NBI, kamakailan lang, 3 hackers na hinak yung site ng Philippine Navy. Mukhang kompromiso yung national security natin. Magaling talaga si NBI Director Jimmy Santiago, kayong Ruel. Yan. Si Josie Tan, wala kasi sa Saita, nasa gawa. Ayan daw. Si Racy Lobo Simuna, gusto ko marinig. Alisin niya lahat ng Pogo. Ayan ang gusto niya marinig, Kuya Ruel. Mga komento natin nakafocus sa agriculture at saka sa Pogo. Tsaka sa inflation. Mukhang yan, ang aabangan natin yan. At
At ang DCRJ ho naka-tune in dyan. Naka-focus ho dyan dahil meron ho kami ating, nakalatag na programa SONA. para dyan sa SONA, State of Nation. Naka-live telecast tayo yan sa SONA mismo. At maraming mga anchors na at mga reports nakahanda tayo dyan para sa SONA ng ating Pangulong BBM. Kuyang Ruel, kung ikaw ba, ano bang gusto mong marinig? Kaya sa iyong kuya, sa iyong tito nga pala, Tito Bongbong Marcos Jr. Bago ang lahat, pasalamatan natin si Pael Espiritu. Good morning daw, watching from Bicol, Legazpi, City of Albay. Kababayan ko pala to Oo. Bicol, Legazpi. Aha. Yun. Ako, gusto kong marinig yun nga, kung anong gagawin niya sa inflation, anong gagawin niya sa agriculture. Kasi food security importante ngayon. Siyempre, pag gutom ang tao, mahirap yung control yung peace and order. Di ba? So, dapat doon niya itaon ang kanyang SONA sa agriculture at saka sa inflation and ano may sabi ko kanina? Kalimutan ko. Nawawala pa rin ako hanggang ngayon dahil sa sobra kong pagod, wala pang tulog. Ayan. Sa atin naman, ang naabangan natin dyan, yung usapin ng yung Pogo na yan. Ano bang posisyon talaga ng Pangulo, no? Alam mo, sa isang iglap lang, pwede niyang pahintuin yan dahil yung dati niyang, yung predecessor niya ay nagpalaganap ng pati nga dagat, sabi niya bigay niyo lang natin yan, pinagawayan natin yan. Dagat, ganun na kasimple ang sabi ng predecessor. Hindi alam pakahalaga nun, di ba? Oo, tsaka kung gaano karami ang nakukuha ng mga ating fishermen. Abangan natin kung anong magiging posisyon niya dun sa Pogo issue na yan at tsaka yung inflation. Pinakamahalaga din yan. Ano bang nakalatag na economic measures ng gobyernong Marcos diyan at yung trabaho. Ayan. Ayun gustong marinig Peace and order, siguro lahat yan, pero nakatutok dapat. Sabi mo nga, kung gutom ang isang bulsa, kung gutom ka at walang laman ng bulsa mo, makakaisip ka ng kakaiba di ba? So, yan yung sana pagtuunan. At yan ang nais nating marinig kay ikatlong SONA na yan, ni Pangulong Bongbong Marcos. Kasi parang hanggang tumatagal, nakakalimutan ng gobyerno yung mga magsasaka at saka yung mga fisherman. Diba? Puro na lang, alam mo industrialization and digitalization, marami ding bad effect yan. Kagaya kahapon, biro mo, biglang nagkaroon ng, di ba, IT outage. Oo nga, dahil sa Microsoft. Kaya pala hindi ako nakapag-withdraw. Wala tuloy akong pera. Pakutang nga muna, Kuya Ruel. Oo nga, nakakatakot. Lahat pati sa mga airlines, no? Pati airlines. pala doon sa... So, yun nga yung epekto rin ng digital. So, dapat may alam ka sa digital, may alam ka rin sa manual. Di ba? Hindi kagad na magsisip. Although, pero yun natin nasabi, di ba? Nanonood tayo dati na sooner or later in the future, we will be controlled by computers. So lahat na lang puro computer, doon ka na ng asa. Once na, yun ang magiging parang Diyos na yun Di ba? Kasi lahat mag-aasa ka na roon. Kung nagkamali o nagkaroon ng problema ang digitalization, baka iglap mawala yung pera mo. Mawala, di ba? Mawala identity mo. Oo. Di ba? Kaya dapat balance rin, no? Kaya ba kahapon nga, 'di ba? Marami na delay na flight na cancel. Dahil dun sa simpleng outages, 'di ba? Ng IT ng may problema sa nakakatakot din 'yun kung palanding na eroplano, tapos biglang nag-shutdown yung computer lahat, 'di ba? Nakita mo kulay blue na lang di ba may may tinitingnan sila para tama yung paglanding, di ba? Oo nga, pero very technical 'yun siguro, no? Pero yun nga, sa ganitong sumabay dapat rin tayo sa panahon, sa inobasyon ng pagbabago. Kasi doon tayo patahak doon tayo papunta. Pag hindi tayo maalam doon, mahuli tayo. Maiiwan tayo. So dapat sumabay rin tayo sa teknolohiya ng ating panahon. Dahil doon na ang digital na system na ngayon ang lahat ang tao. Sabi nga, hindi na ginagamit yung pera di ba? Usually, digital payment nang ginagamit sa ibang bansa. No? Like sa Australia, nung kaibigan natin si Atty. Vladimir Cabigaw,
Good morning dyan Attorney Vladimir Cabigaw. Daming pinag-usapan natin na yun. Maraming nag-react din no? Maraming ayaw nang tumakbo baka may pasa yung legislative agenda na transparency. Transparency. Tinalaki natin nung nakaraan. Anyway, sa oras na 10:55, Kuya Ruel, sa Maynila, sasabi nga natin, nagkaroon ng rigudon doon sa... May traffic enforcer ba sa kalsada, Kuya Ruel? Nakita ko may konti, may ilan. Kasi nga pinalitan na yung hepe ron mula kay Dennis Biahe, pinalitan na ni Narciso Jokno. Kano kaya ni Toto Jokno, dating MPD director, no? Western Police District Director. Kasi sikat ng mga Jokno. Oo. Sa dyan, lalo na sa 2nd District. Alam ko, tumakbong congressman dati yan, si Toto Jokno. At nagkaroon ng rigudon din. Magli-leave of absent ng si City Engineer Arman Andres. Dahil mga mga Yorme boys daw yan sa DPS, si Kenneth Amorao, nag-leave na rin. Yung anak niya. Kasi nga mga bata ni Yorme raw yan So marami hong pagbabago din sa Kapitolyo ng Pilipinas. Dito nakatutok lahat, Kuya Roy, dahil capital of the Philippines ang Maynila. Iba pa, may mga rigudon din sa kapulisan. Basta mga bata ni Yorme, may pinapalitan na ngayon ni Mayora Hanay Lacuna. Dahil nga na sila hiwalay na sila, split na. Yan ang maraming mga kaganapan sa Manila. Abangan natin susunod. Tsaka marami pang sasama, mag-aalyansa, at marami ring hihiwalay. Talagang from dating mag-aaway, ngayon magsasama na. Parang allegedly, ang sinusuportohan ni Isko Moreno sa 2nd District, itong pinsan ni Atty. Alex Lopez na si Carl Lopez. May ganun. So, dating mag-away, dating magkasama, dating magkasama, naghiwalay. Ayan, buti na lang, Kayo ba, hiwalay na? Okay, Kuya Red, bumunot tayo ng ating tatlong winners na nanalo ng GCash. 100 pesos yan, direct message nyo lang kami sa aming fanpage sa R sa Radyo Bandido. Ang unang nanalo, si Lara po ba? Lara po, parang pangalan ng artista to. Pangalawa, si June Ramirez Galeon. At ang pangatlo ay si Crisanto Largo. Crisanto ba? O Crisanta? Crisanta Largo. Largo. Yan. Direct message lang kami sa aming fanpage sa R sa Radyo Bandido para manalo kayo ng 100 pesos load. At yan, Kuya Ruel, magpaalam ka na. Sa lahat po ng sumusuporta sa R sa Radyo Bandido, huwag kayong mag-asawa. Every Saturday po, 10 to 11 a.m. Okay, maraming salamat. Nay, kamusta ka dyan, si Aling Milang ng Alba Compound ng Genti de Leon, Valenzuela City. Okay, maraming salamat sa lahat ng sumama sa amin ngayong araw na to, July 20. July 20. 2021. Maraming mga birthday sa lahat ng nagbe-birthday yan. Happy birthday. Okay, maraming salamat. Sana samahan nyo kami sa susunod na Sabado, gaytong oras din. Bye! Hi, Binis! Good morning! Ingat-ingat! Happy weekend! Ang programang ito ay hinitid ng Sopitech Appliances, Quality Beyond Limitation. Tob, the overall vanity for colored hair, Photoman helmet and accessories para sa safety mo to. Ng King's Herbal Supreme Capsule, ang hari ng herbal. The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.